Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Makikinig, mag-aaral, magbabasa na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Pero siyempre, uunahin po natin ang lumapit sa Kanya. Uunahin natin ang manalangin. Magsiyuko po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagmahal. Maraming salamat na naman ngayong umagang ito dahil muli mo kaming pinagsama-sama para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga salita. Lord, muli mo po kami samahan at turuan. Buksan yung aming mga puso at isipan para lubusan namin maintindihan ng iyong sasabihin ngayong umagang ito, Lord God. Muli mo rin po akong samahan, turuan, gabayan, Lord, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita, Lord. Maraming salamat. We claim, Father God, na tagumpay na naman ang gawain ito dahil narito ka po, dahil kasama ka namin sa pag-aaral na ito. Kaya muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayon umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na mag-subscribe po. Paki-like and share nyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, nandito pa rin po ako sa John, pero chapter 11 na po yung aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. Ito po ay yung nauna dito ay patungkol ito dun sa pagkamatay ng kaibigan ng ating Panginoong Hesus na si Lazarus, no? Doon po sa una, sa verse 1, ang pagkamatay ni Lazarus. At dito po sa aking i-share ngayon dito sa verse 17 hanggang 26 po yung aking i-share sa inyo. Ito po ay may pamagat na si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mag-umpisa na po tayo. Verse 17 po. Nang dumating si Jesus, nalaman niyang 4 days nang nakalibing si Lazarus. Hindi aabot ng 3 kilometers ang layo ng Bethany sa Jerusalem. At maraming Jews ang pumunta para makiramay kina Marta at Mary sapagkat, sabi rito, sa pagkamatay ng kapatid nila. Verse 20, sinalubong ni Marta si Jesus nung nabalitaan niyang parating na ito. Pero nag-stay si Mary sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Lord, kung nandito po sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko. Pero kahit ngayon alam kong ibibigay ng Diyos sa iyo ang kahit anong hingin mo. At verse 23, sinabi ni Jesus sa kanya, mabubuhay ulit ang kapatid mo. Sagot ni Marta, alam ko naman pong mabubuhay ulit siya sa huling araw. Sabi sa verse 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sabi ni Jesus, mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. At 26, at kahit kailan di mamamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin. Naniniwala ka ba dito? Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Ulitin ko lang, ito nga yung patungkol dun sa kaibigan ng ating Panginoon Jesucristo na namatay na si Lazarus. Ano po inaantay nila ang Panginoon.
Pero hindi kaagad ito dumating. Talaga nagkaroon ng delay yung pagpunta ng ating Panginoong Hesus dito para ipakita yung kapangyarihan na mangyayari, no? Magaganap na gagawin ng ating Panginoong Hesus dito sa pagkamatay ni Lazarus. Kaya nga nung bumalik siya, sinalubong siya ni Marta at sinabi nga ko, narito lang po kayo, hindi po namatay ang aking kapatid, sabi ni Marta. Pero sinabi ng ating Panginoong Hesus na mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi niya, mabubuhay muli. Sabi naman ni Marta, sabi niya, Lord, kung nandito ka po sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko. Pero kahit ngayon, alam kong ibibigay ng Diyos sa iyo ang kahit anong hingin mo. Sinabi ni Jesus nga sa verse 23, mabubuhay ulit ang kapatid mo. Sagot ni Marta, alam ko naman pong mabubuhay ulit siya sa huling araw, no? Sabi ni Marta. Pero sinabi nga ng Panginoon na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sinabi ni Jesus, mabubuhay lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. At kahit kailan, di mamamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin. Naniniwala ka ba dito? Di ba po? So, yan din po yung sinasabi sa atin. Tayong lahat ay binigyan ng pagkakataon para mabuhay muli. Paano mabuhay muli, Brother Oji? Namatay na ba ako, buhay pa ako? Ang ibig sabihin po, nung tayo ay hindi pa lubusan nakakakilala sa Diyos, hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoong Hesus na ating maging hari, maging Panginoon, maging tagapagligtas ng ating buhay. Tayo ay patay sa paningin ng ating Diyos dahil po yan sa ating mga nagawang kasalanan. Lahat ng pagkakamali natin, lahat ng kasalanang nagawa natin, maliit man ito, malaki man ito, palihim man ito, o hindi, o lantaran, ano po, patay tayo sa paningin ng ating Diyos. Pero, nang dahil tayo ay nakakilala ng lubusan at nalaman natin ang ating Panginoong Hesus, ang tagapagligtas natin, at tinanggap natin ito sa ating mga puso at isipan, sa ating buhay, kaya tayo ay muling nabuhay. Yan po yung ibig sabihin. Tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Narito po yan. Kaya lahat tayong nananalig, naniniwala sa ating Panginoong Hesus, muli na niya tayong binuhay. Dahil yan sa pananampalataya natin. Kaya binuhay niya tayo, kaya binigyan niya tayo muli ng buhay. Nakasama na siya sa ating buhay. Hindi pwedeng nabubuhay tayo na sinasabi natin kasama natin ang ating Panginoong Hesus, pero patuloy tayo sa kasalanan. Gumagawa tayo ng pagkakamali, nag-iisip tayo ng masama, nagsasalita tayo ng masama, bihira tayong manalangin, bihira tayong magsimba, at bihirang-bihira din tayo magbasa ng Bible. Sasabihin natin, binuhay tayo. Parang hindi po. Diba? Maaaring patay pa rin tayo nun dahil wala naman sa atin yung tunay na pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya wala pa rin tayong buhay. Patay pa rin tayo sa paningin ng ating Diyos. Kaya ang gagawin natin, dahil nakakilala na tayo ng lubusan sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ano po, nagbabasa ng Bible, nakikinig ng mga preaching, nagsisimba tayo, linggo-linggo talaga tayong maatin, at talagang tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus na maging hari, Panginoon at personal na tagapagligtas. Alam na natin yung gospel, no? Talagang pinanampalatayaan natin ito, pinaniwalaan natin na ang Panginoong Hesus ay bumaba dito sa lupa, nabuhay siya, naghayag ng salita ng kanyang Ama, tapos pinagkanulo, pinahirapan, pinako sa krus, namatay, inilibing, at pagdating ng 3 araw, muli siyang binuhay ng kanyang Ama. Kung iyan ang paniniwala mo, kung totoong tinanggap mo ang Panginoong Hesus, sabay, buhay ka talaga.
Lalo-lalo na sa paningin ng ating Diyos. Yan po yun. Yan po yung buhay na sinasabi sa atin. Ulitin ko lang, dahil kung patuloy tayo sa kasamaan, kasalanan, patay pa rin tayo. Hindi pa rin tayo nabubuhay. Kaya kung may kakilala kayong ganyan, alam ko tayong mga nakikinig ngayon, tayong nandito ay binuhay na tayong muli ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung may kakilala pa kayong hindi pa lubusang nakakakilala sa ating Diyos, hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoong Hesus, sharean nyo siya ng salita ng ating Diyos. Basahan nyo siya ng salita ng ating Diyos at ipag-pray. Tapos patanggapin po sa ating Panginoong Hesus. At para magkaroon din siya ng buhay. Totoo po yun, di ba? Talagang patay tayo sa paningin ng ating Diyos. Dahil sa mga kasalanan. Pero ngayon, alam ko tayo ay nagbalik loob na sa ating Diyos. Nakakilala na, tumanggap na sa ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ay may buhay ng muli. At nakikita na tayo ng ating Diyos at higit sa lahat, naririnig na ng Diyos yung ating panalangin, yung ating paghingi sa Kanya ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Yan po yung gustong iparating sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. Natanggapin natin ang Panginoong Hesus. Paniwalaan natin. Kaya nga tanong niya kay Marta, naniniwala ka ba dito? So tayo rin ay tinatanong na ang Panginoong Hesus ay ang buhay. Diba? Sabi nga, ulitin ko lang mga kapatid, no? Ako ang muling pagkabuhay, sabi sa verse 25. At ang buhay, sabi ni Jesus, mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. At kahit kailan, di mamamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin. Naniniwala ka ba dito? Bakit hindi mamamatay? Kasi nananalig ka eh. Although physically, tayo ay mamamatay, pero sa paningin ng Diyos, ikaw ay buhay. Kasi, di ba nga, pinanampalatayaan natin ang salita ng Diyos, pinaniwalaan natin ang Panginoong Hesus ang buhay, ang nagbibigay buhay. Di ba, tinanggap natin ng buong puso't kaluluwa ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. So physically, namatay tayo halimbawa, inilibing, buhay tayo sa paningin ng Diyos. Ayaw niyo po ba nun? Diba po? Kaya nakatingin ng Diyos sa mga taong talagang sumampalataya sa kanila. Naniwala, umasa na pagdating ng Panginoong Hesus, lahat tayo ay makakasama doon sa kanilang kaharian. Diba po? So buhay pa rin tayo. Kahit ang katawan lupa ay namatay na. Yan dapat ang iparating natin sa mga tao. Lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay upang hindi sila matakot na sila ay mamatay. Kasi katawan lupa lang naman ang mamamatay doon. Di ba po? Kaya hindi sila mag-aalala. Kaya pag nakakilala na tayo sa Diyos, tumanggap na sa Panginoong Hesus, hindi na natin babalikan ang lahat ng kasalanan na nagawa natin noon. At magpapatuloy na tayong kilalanin ng Diyos, magbabasa ng salita ng Diyos, mananalangin, gagawa ng mabuti para sa Diyos at sa ating kapwa. At patuloy na mag-share, mag-aayag ng magandang balita na ang Panginoong Hesus ang buhay at ang nagbibigay buhay. Di ba? Napakaganda nun. So dumating man yung pagkuha ng Diyos sa ating buhay at ang katawan lupa nga ay nawala na, namatay na, buhay pa rin tayo para sa Diyos. At meron ka nang nakalaan doon sa langit na yung matitirahan. Amen po. Di ba napakaganda ng inaalok ng Diyos sa atin, yung buhay na walang hanggan, nakasama sila doon sa kanilang kaharian. Dapat asamin po natin yan. Dapat tanggapin po natin yan. Dapat yan ang lagi nating iniisip. At yan din dapat ang sinasabi natin sa ating mga mahal sa buhay. Para yan din ang kanilang aasamin at iisip-isipin night and day. Diba? Yung buhay na walang hanggan nakasama ang ating Panginoong Hesus doon sa kanilang kaharian. Yan dapat ang ating iniisip. Huwag na nating payagan mga kapatid na
mamatay tayo. Dahil sa mga kasalanang nagawa natin, yes. Nagkakamali, sorry tayo kaagad. Basta dapat, pag nag-sorry ka, hindi mo na yan babalikan. Hindi mo na yan gagawin. Lagi mo na yung isipin, dapat hindi ko na yan magawa. Ayoko na. Ayoko na magkasala para sa Diyos, sa aking kapwa. Dahil gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakasama ang ating Diyos. Nakasama ang ating Panginoong Hesus doon sa kanilang kaharian. Ulitin ko lang, yan po dapat ang ating inaasam. Yan dapat ang ating iniisip araw-araw. Ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen and amen. At yan po ang sharing ko ngayong araw na to sa aking devotion, mga kapatid. Yan po yung aking sharing. Salamat siyempre po. Salamat, pasalamatan natin ang salita ng ating Diyos na nagbibigay buhay sa atin, na nagbibigay pag-asa sa atin para mabuhay at para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. Di ba po? Salamat talaga sa Diyos. So muli mga kapatid, tayo po ay muling mananalangin. Pagpapasalamat natin ito, na nalaman natin na dapat natin gawin ngayong araw na to, natanggapin ng Panginoong Hesus, na paniwalaan panampalatayaan ng kanyang salita na siya ang buhay at nagbibigay buhay, na kahit namatay na ay muli niyang bubuhay. Amen po. Magsiyuko tayo. Ama, muli ka namin pinupuri. Muli ka namin pinasasalamatan ngayong umagang ito dahil sa iyong mga salitang aming narinig, nabasa, napag-aralan, O Diyos. Maraming salamat po. Dito tinatanong mo po talaga kami, Lord. Naniniwala ba kayo dito? Naniniwala ka ba dito na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Kahit namatay na, muling mabubuhay? Dahil ang Panginoong Hesus ang nagbibigay buhay at bumubuhay kahit namatay na. I pray, Lord, na lahat ng nakapakinig ng sharing kong ito ay bigyan mo po ng buhay. I pray na sila'y tunay na tumanggap na sa Panginoong Hesus na maging Hari, Panginoon at personal na tagapagligtas, at hindi na nila ito papayagang mawala pa sa kanila. Yan nawa ang aming magawa, O God. Tulungan mo kami, turuan mo kami, gabayan mo kami, proteksyonan mo po kami, Lord God, para hindi na kami magkasala, para hindi na kami magkamali, para hindi na kami maligaw, para hindi na mawala yung buhay na walang hanggan na aming inaasam, na aming pinapanampalatayaan, O Diyos. Hindi na nawa ito mawala. Sa inyong tulong, sa inyong pagmamahal sa amin, Lord, I pray, hindi na po ito mawala. I pray makasunod kami sa iyong mga utos at mga tuntunin, O Diyos. I pray, Lord, magmahal kami at magpatawad, Lord God, upang kami rin ay patawarin. And I pray na lahat ng tao ay ibahagi ang iyong mga salita, lalong-lalo na itong narinig namin ngayong umagang ito, maibahagi namin sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa, Lord. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob, bigyan mo po kami ng kasipagan, bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge, O God, para malaman namin ang mga dapat namin gawin, para malaman namin yung tama at mali, O Diyos, at hindi na muling magkasala pa kahit kailan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito, God. Salamat po. I pray na lagi mo pong ipahintulot na kami makapagbasa ng iyong salita, makapag-aral, makapakinig at makapag-share ng iyong salita, Lord God. I pray, pahintulot mo po yan na magawa namin yan araw-araw sa aming buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Ama, muli nagpapasalamat din ako sa patuloy mo pong pagbigay ng biyaya sa aming lahat. Pagbigay ng kalakasan, O God, at katagumpayan sa aming mga buhay. Maraming salamat dahil sa iyo galing ang lahat, Lord. Wala kaming may pagmamalaki dahil wala kaming pag-aari, kundi sa iyo lahat po. Salamat po sa lahat ng biyaya araw-araw.
Salamat po sa kaligtasan araw-araw. Salamat po sa lahat-lahat, O Diyos. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago. At higit sa lahat, Lord, salamat sa pagpapatawad mo po sa aming mga kasalanan at maraming salamat sa pagbigay mo ng buhay sa aming lahat. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Salamat po. Hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya ang ating panalangin, mga kapatid. Narinig niya ang inyong panalangin. Kaya claim niyo po yan. At huwag po natin kakalimutan na ibahagi po, i-share po ang mga natutunan natin, napakinggan, nabasa natin ngayong umagang ito. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.